Antikristo. Speaker 1, tayo po ay manalangin. Ating Panginoon, ang pagkaunawa ng kanyang banal na salita, ay siya pong namamalagi sa atin. Tayo po'y magpasalamat. Marami pong salamat aming Panginoong Diyos sa biyayang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyong mga anak. Tunay po na aming Panginoon, wala po kaming wala. Kaya tulungan mo po kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Speaker 2, babalik po tayo ngayon sa basic, na tinatawag na basic. Dahil meron po akong napansin, ewan ko kung napansin nyo. Meron pong binigay ang Diyos na salita niya na hindi natin nakikitang ginagamit ng mga sekta. Dahil nakita po natin lahat ang salita ng Diyos ay mahalaga. Ang pagsubok sa mga espiritu. Meron pong sinasabi ang Diyos na dapat subukan ang mga espiritu. Kung sila nga ay sa Diyos o kung sila ay sa Antikristo. Bago po natin talakayin itong pagsubok, ulitin natin ang salitang Kristiyano. Dahil hindi po alam ng mga tao kung ano ang itatawag sa atin. Kung sasabihin natin kami mga Kristiyano, napapatawa ang mga tao. Hindi makapaniwala dahil kapag sinabi natin Kristiyano, parang naiinsulto ang mga tao dahil alam nila sila rin ay mga Kristiyano. Ngunit ang sinasabi nila ay ang kanilang sekta. Kaya ang salitang Kristiyano ay naging generic term. Kapag sinabi natin ako'y Kristiyano, hindi po nauunawaan ng mga tao. Ang gusto ng mga tao sabihin nila ang kanilang sekta. Halimbawa, ako'y Lutheran, ako'y Baptist, ako'y Catholic, ako'y born again, ako'y Trinitarian. Ako'y Arian, ako'y Oneness. Iyon po ang sinasabi ng mga tao. Iyon ang hinihintay ng mga tao. Hindi po natin nakita ito noong unang siglo ng pagbinasa natin ating banal na aklat sa Perfect Christianity. Kaya para po mawala itong confusion, nagbigay sa atin ang Diyos ng isang pagsubok sa mga espiritu. At tingnan po natin kung ang mga sekta ginagamit ito. 1 Juan 4, 1-3. Speaker 1, narito po ang 1 Juan 4, 1-3. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo, na inyong narinig na darating, at ngayoy nasa sanglibutan na. English, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. Ang sabi po dito, ang sino mang hindi magpapahayag na si Hesukristo ay naging laman o nagkatawang tao, siya ay wala sa Diyos at nasa kanya ang espiritu ng Antikristo. Bakit hindi ginagamit ng mga sekta? Ang mga tao ang nagpapahayag na si Hesukristo ay tao lamang at hindi Diyos. Ipinapahayag na si Hesukristo ay naging tao. Tanong mo sa Trinitarian, ipinapahayag nyo ba na si Hesukristo ay nagkatawang tao? Sasagot, naniniwala kami na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Ang katotohanan, si Jesucristo ay tao nga, ngunit hindi naging Diyos yan. Tanong mo sa Arian, ipinapahayag nyo ba na si Jesucristo ay nagkatawang tao? Sasagot, naniniwala kami na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Ang paniniwala nila, si Hesukristo ay tao, ngunit isa siyang maliit na Diyos. Parehong pinapahayag ng dalawa, nagkatawang tao. Kaya ano ang labas? Hindi po natin naririnig ito sa mga sekta ginagamit itong pagsubok. Dahil pala itong pagsubok na ito ay binigay ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano lamang. Dahil hindi pwede gamitin ng tao na hindi nakakakilala sa Diyos sa pagsubok na ito. Dahil babalik lang sa Kanya. Mga nakapasa sa pagsubok, 1, si Pedro. Mateo 16 na, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, 2. Si Pedro ulit, Juan 6, 69, kami ay nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos, 3. Si Marta, Juan 11, 27, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, 4.
Ang babaeng Samaritana. Juan 4:29 ang application ng pagsubok. Ang sabi po ng pagsubok, false prophets do not confess that Jesus Christ is come in the flesh. Ngunit pansinin po ninyo, lahat naman ng tao nagbabasa ng Biblia ay pinapahayag na si Jesu Kristo ay naging tao. Arian, Trinitarian, Oneness, etc. Kaya kung hindi po tayo gagabayan ng Diyos, hindi natin magagawa. Kaya nga po ang mga sekta hindi nakitang effective ito kaya hindi ginagamit. Sino ang tagapagligtas? Isaías 43:11 Ako, sa makatuwid bagay ako. Ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ang nagsasalita po rito ang Diyos ni Noe, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises. Isaías 44:24 Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos. Antikristo. Speaker 1, sino po yung nagpapalabas na sinungaling ang Diyos? Yun ang Antikristo. Kaya dito, brother, lumabas, talaga palang nasa tao ang Antikristo. At dito po sa Deuteronomio 6:4, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon lamang. Tingnan po ninyo, lumilihis na. Ang Panginoong Diyos sa Isaías 3:11 tugma sa Lucas 2:11. Ang sabi ni Hesukristo sa Marcos 2:29 ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon lamang. Tignan po ninyo tumutugma, no? Tumutugma. Sumasalungat naman sa isip ng tao. O, ito pa po, no? Nang magsalita po ang Diyos sa Exodus 20:1-2. Sino bang nagsalita sa Exodus 20:1-2? Hindi po ba yun ang Diyos ni Noe, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses? Ano nang sabi niya doon? I am the Lord thy God. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Siya ang nagsalita sa Exodus 20. Ano pong sabi sa Lucas 2:11? Si Jesus na isinilang sa Bethlehem, siya ang Panginoon. Tingnan po ninyo kung hindi tumutugma ngayon ang Exodus 20:2. At ang Lucas 2:11 tumutugma. Tingnan po ninyo, no, tumutugma. Ngunit ang kaisipan po ng tao, sinisira ang paniwala. Dahil sa kaisipan ng tao, isinugo lamang yung Jesus na tao na isinilang sa Bethlehem. Isinugo ng Ama kaya nagdadalawa. Sa kaisipan ng tao, nag-uusap yung dalawa kaya hindi pwedeng maging isa. Kaya ang sabi ng tao, kamangmangan yan, nakikipag-usap ba ang Diyos sa kanyang sarili? Hindi ba kamangmangan yan? Ang sabi ng tao. Tugmang-tugma, yung 1 Corinthians 2:14 na talagang kamangmangan sa taong natural ng mga bagay na spiritual. Kaya tingnan po ninyo walang lusot ang tao. Gaano man karunong ang tao, ay hindi po pwedeng magmalaki rito ang tao na maging professor sa Bible School o Bible Scholar. Kapag inilantad ang katotohanan, siya po ay matutumba. Kaya ang mga tunay na mga anak ng Diyos lamang ang pwedeng gumamit nito, ang pagsubok na ito. Ang doktrina po na nanggagaling sa tao, tingnan po nyo, no? Arian doctrine, Trinitarian doctrine, Oneness doctrine. Yun po ay mapuputi sa tingin ng tao. Kaya nga sinusunod ng tao dahil puti sa mata ng tao. Dahil yun ay dikta ng kaisipan ng tao. Dikta ng sentido ng tao. Nang sabihin ng Diyos, let us create man in our image. Anong dikta ng kaisipan? More than one, plural ang sabi ng tao, kaisipan po yan. Kaya nga, puti sa mata ng tao, ang doktrina ng tao. Ngunit, pagbukas natin sa banal na aklat, yun pala pong puting nakikita ng tao. Yun ay napakaitim naman dahil mayroong sinasalungatan. Yung puting nakikita ng tao, ginagawang sinungaling ang Diyos. Sinong gustong gawing sinungaling ang Diyos? Tanong mo po sa tao. Kaibigan, ang tanong mo. Gusto mo bang gawing sinungaling ang Diyos? Aba, hindi, sabi, pinupuri ko ang Diyos, sinasamba ko ang Diyos ang sabi. Pero sa hindi niya nalalaman, dahil ang tao po ay bulag, ginagawang sinungaling ang Diyos. At sa hindi niya nalalaman, nasa kanya ang espiritu ng Antikristo. O isa pa po, no? Sa Isaiah 44:24. Brother, hindi ka ba mahihirapan hanapin yon? Unahan muna natin muli yon, Isaiah 44:24, no? Speaker 2, narito po ang Isaiah 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong manunubos, at nang naganyo sa iyo mula sa bahay bata.
Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na mag-isa naglalatag. Naglalaglag ng lupa. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na naglaladlad. Na mag-isa ng langit na naglalatag ng lupa. Mag-isa. Walang kasama. Deuteronomio 6:4 dinggin mo. O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Marcos 12:29 ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Pagsubok sa tatlo doktrina, isa, Arian Doctrine, si Kristo ay tao lamang. Tanong, sino ang tagapagligtas sa Isayas 43:11? Sagot, ang Ama. Tanong, si Kristo ba tagapagligtas? Sagot. Resulta, nagdalawa na ang tagapagligtas. Bagsak sa Isayas 43:11. Dalawa, Trinitarian Doctrine, Ama, Anak, Espiritu Santo. Tanong, sino nagsalita sa Isayas 43:11? Sagot, ang Ama. Tanong, si Jesus ba tagapagligtas? Sagot. Resulta, nagdalawa na ang tagapagligtas. Sumalungat sa isa lang. Tatlo, Oneness Doctrine, iisa ang Diyos, si Jesucristo ang pangalan. Ang Ama na nagsalita sa Isayas, siya rin ang nagkatawang tao sa krus. Ang titik o literal sa salita ng Diyos ang turo, hindi spiritual. Konklusyon, ang pagkakilala sa Diyos ay nanggagaling sa Diyos lamang. Mateo 16:17, hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang pagsubok sa 1 Juan 4, isatandang bawas tatlo ay ibinigay ng Diyos sa mga tunay na anak niya. Ito ang makapangyarihang tabak laban sa espiritu ng Antikristo. Speaker 1, ito po, ang sabi dito, isa lamang ang Diyos. Yun ang Ama. Isa lamang ang Panginoon. Yun si Jesucristo. Ano pong sabi ni Jesucristo sa Mark 12:20? The Lord our God is one Lord. Diyan lang po maliwanag na. Bakit ginagawang dalawa ng tao? Dahil po, bulag ang tao. At sa paggawa ng dalawa? Sa pagpapayag ng tao na dalawa ang Ama. Amang Espiritu ay hindi naging tao, kundi yung Jesucristo ay nandudoon na kasama na yung Ama. Ginagawa pong dalawa. Gayunman ang sabi ng Diyos, isa lang, ano po? Kaya mamili kayo, mga kapatid, o mga minamahal, sino pong paniwalaan nyo? Ang dikta ng kapwa-tao, kasama ng dikta ng kaisipan, o ang sinasabi ng Diyos? Kayo po'y mamili, no? Isa po. Isa pa pong malaking katotohanan ipinahayag ng Diyos dito sa 1 Timothy 3:16 na. At dito sa King James Version lang makikita ito. And I quote, and without controversy. Great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. Isa lamang ang Diyos. Yun po ang amang Diyos na Diyos ni Noe, Abraham, at Moises. Ano po ang ginawa niya? Siya po'y nagkatawang tao na nakilalang Jesucristo. Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Yun po ang kapahayagan na ibinigay ni Pedro, ni Marta, yung babaeng Samaritana. Ulitin po natin, bakit nagkatawang tao ang Diyos? Yun pong testamentong yan, kung hindi magkatawang tao ang Diyos. Kung mananatili espiritu ang Diyos, hindi po niya pwedeng tuparin ang kanyang testamento. Dahil sa kanyang testamento, sa Genesis 17:7, kinakailangan pala tuparin sa pamamagitan ng kamatayan, Hebreo 16 na. Kaya ang espiritong Diyos kailangang maging tao para sa kanyang pagiging tao. Pwede na niyang tuparin ang kanyang testamento sa pamamagitan ng kamatayan. Yun po ang nakilala ni Pedro na sabi kay Jesus, kayo po ang Kristo. Tignan po niyo. Kayo ang Kristo. Nakilala ni Pedro ang kanyang kaharap na si Jesus, anak ni Maria. Siya po ang Diyos na Espiritu sa Isayas 43:11. Kaya sabi niya, kayo po ang Kristo. Kayo ang tagapagligtas. Nakilala ni Pedro, isa lang ang tagapagligtas, hindi po dalawa. Dahil ang sabi ng Diyos ay Isaya 43:11, isa lang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yun ang nakikilala ni Pedro. Ang kanyang kaharap na tao na si Jesus, yun ang Kristo. Kaya pala, Kristo, no? Bakit po hindi pinutol doon? And the Son of the Living God. Dahil pala ang Diyos na Espiritu. Hindi lamang niya tutuparin ang kanyang testamento sa pamamagitan ng kamatayan.
kundi kailangang ipakita pa niya ang daan o isang halimbawa bilang isang tao sa kanyang mga pinili. Kaya tinawag siyang anak ng Diyos sa katawang tao ng Diyos. Tinawag siyang anak ng Diyos. Romans 8:29 para maging halimbawa, modelo, ng kanyang mga pinili. Kaya po lahat ng kapahayagan ng mga Bible characters tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Ang kanilang pinapahayag ay, "You are the Christ, the Son of the living God." Kaya nga po ang sabi ni Hesu Kristo, sa John 8:24 sinira rin, brother, sa Bible mo ito, no? Sa King James Version lamang po ito, John 8:24. I said therefore unto you, that you shall die in your sin, for if you believe not that I am He, you shall die in your sin. Ang sabi po ni Hesu Kristo rito, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniwala na ako ay siya. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Mamamatay daw po ang tao sa kanyang kasalanan. Kung hindi maniwala na si Jesus. Siya ang tagapagligtas na nakasulat sa Isaya 43:11 na pinatutuhanan mismo dito sa Isaya 52:6. I will quote, no. Isaya 52:6, quote, therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am He, that doth speak, behold, it is I, unquote. Ang Ama ang siyang nagsasalita sa Isaya 52:6 ang sabi niya. At sa ating bayan ibibigay ko pagdating ng araw ang aking pangalan. At malalaman nila na ako ay siya. Tingnan po ninyo kaya pala, brother. Nang ibigay ko po ang pagsubok na ito sa tanyag na Bible School professor, nabigla siya. Namangha siya, nahadlang siya sa kanyang paglakad. Dahil napaka makapangyarihan nito, itong pagsubok of flesh is not of God. And has the spirit of the Antichrist. Basahin mo brother, itong pangwakas yung 2 John 1:7. Speaker 2, narito po ang pangalawang Juan 1:7. Sapagkat maraming mandaraya nang agsilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nang agpapahayag na si Hesu Kristo ay naparirito na sa laman ito ang mandaraya at ang Antikristo. Speaker 2, oras na po, ito po ang ating kapatid. Speaker 1, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sana po kung paano natin narinig ang naging experience ng ating kapatid sa isang nagtuturo. Ganyan din po natin gagamitin ang isinulat ni Juan sa unang Juan 4 na dito po makikita natin. Maaring memoryado niya ang lahat ng banal na aklat subalit ang pagkasilala po kung sino ang naging laman na Diyos ay hindi niya makukuha kapag ang kanyang karunungan at kanyang kalakasan ang siyang kanyang gagamitin. Ibinigay pong pahayag kay Juan ito at sa lahat ng mga anak ng Diyos na huwag tayong magtiwala sa lahat ng espiritong dumarating sa atin. Tignan natin kung paano ang ibinigay na halimbawa ng ating Panginoon. At ito po ang ating gagamitin para makita natin kung sino ang nasa Diyos at kung sino ang Antikristo. Tayo po'y magpasalamat. Marami pong salamat naming Panginoon Diyos sa biyaya ninyo pong ipinagkaloob ngayon. Ama, hindi po lamang sa aming magkakapatid, kundi sa lahat na binigyan mo ng oras ngayon. Na sana pansinin niyo, aming mga magulang at mga kapatid, ang pagbibigay ng katuruan ng Panginoon Diyos. Sana po sa biyaya ng Panginoon na ibinigay sa amin ay ganyang tayong makakuha ng biyaya sa kababaan. Sana po, mitin natin makilala kung sino ang tunay na Diyos. Ngayong ating narinig ngayon, ang mga katuruan ng ating Panginoon. Sana po sa ating paglalakad, turuan mo kami, aming Panginoon at manguna ka po. Ito po ang aming pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesu Kristo. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay mapasa inyo. Amen.